yung masasabi ko sa mga vlogger ni Bongbong Marcos, kasi lahat ng mga vlogger ni Bongbong Marcos, hindi lang bangag, bobo pa. At hindi lang bobo, tanga pa. At hindi lang tanga, fake news pa. Lahat ng mga vlogger ni Bongbong Marcos, biruin mo sasabihin mong binaril ako at patay ako. Sino ito nagsasalita? AI. AI? Ito mga vlogger ni Bongbong Marcos, mana yan sa mga amo nila. Ubod ng ka-fake newsan. Mana kay Claire Castro, na ubod din ng kasinungalingan. Walang lumalabas sa mga social media nila, walang mga pinupost na tama, kung hindi puro kapalpakan. Tignan mo. Yang mga vlogger ni Marcos, ang tatapang ninyo, mag-comment sa akin, tumatawag kayo, nag-chat kayo, gumagawa kayo ng video. Pag nakita kita, saksak kita, gago. Huwag mo na akong i-chat, huwag ka na mag-comment, huwag ka na gumawa ng video. Biglain mo ako, baka sakaling magulat pa ako. Palagi naman ako nasa labas, bakit hindi mo saksakin? Palagi naman ako nagrarally, nag-speech, libo-libong tao. Hindi ko kilala kung sinong sasakit sa akin. Bakit hindi nyo magawa? Itong mga aso ni Bongbong Marcos na nakakulong, na putak ng putak, puro kayo ngak-ngak na ngak-ngak. Bakit hindi nyo subukang tumira? Di ba? Bakit hindi nyo subukang kumagat para malaman natin kung sinong may rabi sa ating lahat? Di ba? Kung totoong matapang kayo, wag na kayo mag-comment, wag na kayong putayin na. Direct na kayo. Direct to assault na kayo. Kasi ako palagi akong ready. I'm always ready to punch my enemy. Di ba? Sabihin mo, patay ako. Ito ang mga vlogger ni Marcos, yung mga kiki ninyo sa social media, tingnan nyo lahat ng vlogger ni Marcos. Wala man lang gwapo. Lahat pangit. Lahat adik. Kung hindi kiki, sira ang ngipin. Yan ang mga vlogger ni Bongbong Marcos. Kaya pag may kiki yan, vlogger ni Bongbong Marcos yan. Kasing kapal ng kiki yung kabubuhan ninyo, mga gago. Di ba? Ano pang next question? Ano nga pala ng vlogger na yun? Ballpoint man. Ballpoint man. I-bolt mo ang ngipin mo, gago ka. Huwag mo akong hamunin. Biglayin mo ko, ang sabi ko sa'yo, mag-set ka ng araw, pati date at oras. Di ba? Para malaman natin at malaman ng taong bayan kung totoong kakasaka. Di ba? Matapang ka pala gusto mo, dali mo lahat ng pamilya mo. Sabi mo sa akin, lahat ng pamilya ko, inadamay mo. Huwag mo na idamay ang pamilya ko. Ako nga lang, hindi mo kaya, pamilya ko pa kaya. Kung matapang ka, pumunta ka sa bahay. Saan mo gustong pumunta na bahay? Dito sa bahay namin sa Baseco, pwede kang pumunta. Block 15, pabahay ni Isko Moreno. Andun ako nakatira, malapit sa mosque. Saan pa yung pangalawang bahay namin? Sa Intramuros, pwede ka rin pumunta ron. Saan pa yung pangatlong bahay namin? Sa Mindanao, pwede ka rin pumunta ron. Pwede tayong magkainan. Ngayon, kung matapang ka, sabihin mo sa akin kung saan yung bahay mo. Ako mismo pupunta. At sisiguraduhin ko, pati ipis sa bahay niyo, papatayin ko. Pag ako nakapunta sa bahay niyo, gago ka. Hindi ako kagaya niyo na nagbabanta ng purong tak-tak ng tak-tak, gago. Diba kami magbanta, hindi kagaya niyo mga Tagalog na nagbabanta, bunganga lang. Kami pag nagbanta kami, ginagawa namin. Di ba? Ako, wag niyo akong takutin, mga vlogger ni Marcos. Lumaki ako sa lugar na kinakain namin ng balat umagat gabi, kaya wag niyo akong sindakin sa mga kutsilyo niyo. Oo. Pinanganak ako sa Cotabato City, lumaki ako sa Maguindanao. Walang ngak-ngak doon. Pag nakaawa mo ang kapitbahay mo, pak! Hindi sa tangin ng mga Tagalog kayo dito sa Luzon, ang ngayabang ninyo. Binababoy lang naman kayo ng mga politiko niyo magnanakaw. Di ba? Kaya, banta-banta. Patay si Kuya Kakaando sa Dumarilgago. Sino to? Oh! Hawak ko pa yung damit ng magiting na iboboto namin sa 2028 election. Hindi namin iboboto yung mga alipores ni Bongbong Marcos at mga alipores na mga dilawan ng mga bobo. Ito ang presidente. At yan ang dahilan kung bakit ang ingay nila yung social media. Impeach Sara, impeach Sara, impeach Sara. Ikulong si Bato, ikulong si Bato. Di ba? Pero wala pa kayo na ipakulong. Yan si Bongbong Marcos, ang dami niyang pangako sa taong bayan. Bago magpapasko, ay sila po ay magpapasko sa loob ng kulungan. Gago! February 12, February na. Hanggang ngayon, wala pa rin naipakulong. Di ba? Kaya pag ang buntot, tanga, pati ulo, tanga rin yan. Mula ulo nila hanggang baba nila, tanga. Wala kay Marcos, pati sa vlogger nila. Pinakabata na supporter ni Marcos, gunggong. Sa mga nag-file na lang ng impeachment complaint laban kay BP. Sa mga nag-file naman ng impeachment laban kay BP Sara, sinabi na ng Supreme Court sa inyo na unconstitutional yung ginawa ninyo. Hindi niyo sinunod yung batas Nagmamadali kasi kayo kasi takot na takot kayo na maupo si BP Sara 2028. Ang tagal pa ng election naghahanda na talaga kayo ng impeachment. Pero ano bang laman ng impeachment? 'Di ba? Graft and corruption. Ano pa? Confidential funds.
mas matalino ka pa pala sa COA. Sinabi na ng COA na gamit sa tamang paraan ang confidential funds ni BP Sara. Pangalawa, hindi lang si BP Sara ang gumagamit ng confidential funds na politiko. Lahat ng politiko gumagamit niyan. At mas malaki pa ang confidential funds si Bongbong Marcos kaysa kay BP Sara. Sinabi ni BP Sara na bakit kami magnanakaw ng 125 million. Samantala, ang nakawan sa gobyerno, bilyon-bilyon. Politiko ka, magnakaw ka ng milyon, tangina. Tapos yung nakawang pala, bilyon. Ano pa mga... Pagkasura ng impeachment complaint laban kay BBM. Ay, actually, sinadya naman kasi yun eh. Ang purpose lang yung kaya nagsampa ng impeachment yung bugok na abogado ni Lisa Araneta Marcos ay para matrigger lamang yung 1 year bar rule. No? 4 pages lamang yung impeachment ay sinampa nila. At agad naman ni-repair pagdating sa House of Representatives. Pagka Monday, wala na. Ni-repair nila ng Monday. Pagka bukas, wala na. Tinapon na nila. Binasura na nila. Hindi ito. Wala ito. Di ba? Para lang matrigger nila yung 1 year bar rule. At itinapon din nila. Ngayon, bawal na tayo magsampa ng impeachment laban sa ating presidenteng bangag. At ngayon naman, pinapagulo na naman nila ulit ang impeachment ni BP Sara. Mag-iingay sila ng mag-iingay. Bukas, panibago na namang panibagong tawag dyan, issue. Atong ang ICC. Sabi ni Attorney Grencio nga di ba? Pagpapalabas sila ng mga issue para pagtakpan yung totoong nangyayari sa ating bansa na ang totoong nangyayari at tinahanap ng taong bayan ay yung flood control ni Bongbong Marcos kung saan napunta. Di ba? Thank you. Sino ba yung vlogger ni Tarantado na yun? Ballpoint man nga. Ballpoint pen nga. Pag nakita ko yan talaga, kukunin ko yung ngipin mo, papakain ko sa pato. Tito Angels. Kasi lahat ng nasa Malacanang, devil. O, sir. Pero Ang nasa Comelec. Sir, nasa aking pamplon. Ito si Kapitana, kasama ko na to sa laban sa eleksyon noong 2016. Matagal na kami magkasama nito. Unang-una, nagpapasalamat ako kay God. Dahil hanggang ngayon, nakikibaka pa rin tayo. Si Bongbong Marcos, nasa Saint-Luc na, pero hindi pa kinukuha yung hangin na sinisihot niya. Siguro meron pa siyang plano. May purpose pa na dapat ang maisog through the leadership of nandito si Yusek Pen na nandito sa birthday ko nung 28. Marami nga daw nagsiselo sa akin dahil nandun siya sa birthday ko. So, isa rin yung pinapasalamatan ko yun. Alam niyo bakit, sir? Kung hindi ako nakinig kay Presido noong September 13, na in-invite ako doon na pinuntang ako sa Payatas, sabi ko, magagawa ko sa inyo, senior citizen na ako. Wala na ako sa posisyon. 18 years kasi ako ng posisyon sa Payatas. Ano magagawa ko sa inyo? Senior citizen na ako. Wala akong posisyon sa gobyerno. Na-recommend kasi ako ng isang kasama natin, si Councilor Ponte sa Pampanga. So, I'm proud. Ibig sabihin, kaya naman ako sumama dito sa grupo na ito. Hindi ko man alam yung maisog yung pala, yung organization pala yun ni PRRD. Pero bukod doon, I am proud na nagmamalaki ko rin na with my own, yung sarili kong diskarte, kung baga naniniwala lang kasi ako doon sa wisdom ni God. Okay? And then, nung hinuli si PRRD, so that everybody will know, di ba? Nung hinuli si PRRD noong March 13, I went to Cebu, sa Simala Church. Nagpray ako kay Mama Mary. Nagpray ako kay Mama Mary. Nasa video ko yun, record ko, para meron ako ebidensya, if ever. Na ang tanging prayer ko lang kay Mama Mary, pumila ako ng mula 1 kilometro yata bago mo mapuntahan yung likod ni Mama Mary sa Simala Church. Nilakad ko yun, sir. And then, ang prayer ko doon is may balik si PRRD na buhay at magkaroon tayo ng peace sa bansang Pilipinas. Magwa 1 year na yun, sir, sa March 13, 2026. Diba? And then, dumating sila Presido noong September 13. So, ibig sabihin, ito yung akong prayer ko na namit ko sila. And then, nag-start na yung
pag-rally noong September 15, kaya nag-resign si Martin Romualdez. Oo. And then October 12, and then September 20 na, and then Lalagyan natin October ng 12, lalagyan ng and then tsaka September, November 16, 17, 18, noong 17 naman, nagsalita na si Amy Marcos. And then another, hindi pa tapos yan eh. Noong December dapat, meron na naman nakaplano. Hindi naman nag-materialize. Diba? And then ngayon, February na, sir. Yes, ma'am. Tapos nag-motorcade tayo na noong January 30. January. Diba? Oo. Tapos, doon sa Cebu naman, naharang yung sila Congressman Defensor. Noong January 28, 29, 30, ganyan. 31, nandito naman tayo sa motorcade. And then February na naman ngayon. Sabi ko, Lord, wala ba magkatapusan? Kaya, ang sa akin, sir, thank you, kay God, nandito pa rin tayo, nakakilala tayo. Thank you sa aking sarili. Siyempre, pasalamatan ko yung sarili ko, sir. Oo. Kung walang nagpapasalamat sa akin, di ba? Ay kami Thank you nagpapasalamat sa aking po kami sa sarili inyo. dahil even 71 years old ako, nandito pa ako nasasaksihan ko yung mga leader na lumalaban para sa bansang Pilipinas. Palakpakan naman natin ating mga sarili. Di ba? And most especially, pero meron ako ibubulgar sa inyo, sir. Sige, Kap. Alam mo ano yung yun? libro ko, na hiniram ni Pasido magmula noong September 13, hindi sila soli. Alam mo, sir, ang title ng libro ko, Bakit Hindi Mo Makuha Ang Gusto Mo? Hindi mahalaga yung gusto mo! Ang mahalaga, gusto ni God. Yun lang po, maraming salamat. And good. Kap, ito lang masasabi ko ha, lahat tayo, isa-isa, does not know each other since Adam. Hindi naman tayo magkakilala eh. But over time, lahat tayo magkasama na. That's divine connection. Kinokonek tayo ng Diyos because magkapareho yung tibok ng puso natin para sa bansa nating minamahal. Kaya tayo nandito at tulad na nga ng sinabi ko sa inyo, victory may just be around the corner. If we don't keep pushing, we might never reach the corner and never see a day's victory. Pero if we keep going on, one day, we will win by God's grace. Oh. Hindi naman bababa ang Diyos para tulungan tayo. We have to help ourselves. Oh. We have to help ourselves. And being here today is one concrete step towards achieving our goal. So maraming salamat po sa inyong lahat for being here. Magkasama po tayo until victory will come by God's grace. Okay, thank you, attorney. At ngayon, bago po tayo mag-take ng ating lunch break, saksi po kayong lahat, ang libro ni Kapitana! Susuli ko na! Yan, thank you po. Thank you. At kapit na, basa mo yung title. Ang title po nito, Mind Power, Bakit Hindi Mo Makuha Ang Gusto Mo? Yan ang title. So, with that, mga kasamang maisog, pwede na po tayong mag-lunch break muna. At habang tayo po ay nagla-lunch break, aawitan po kayo ng ating Vice Presidente, Hakbang ng Matapang. Yan. Di po, pila na po tayo. Hirap. Tayo. Yan po. Yan, makikita nyo na kaagad yan. Yan ang hahanapin natin. Saan napunta ang perang yan? O, next. Ayan po. Ang pinakamalaki, Quezon City, 5 billion. So, sino ba mga congressman dyan? Saan napunta ang project? Yun po ang tanong natin. Saan napunta? Asan yung project? Manila. Ayan. Dito pa lang. Dito pa lang. Kitang-kita mo na. Oh, kaya magtataka ho kayo, pagka umulan dito, bakit sobrang baha? Ang laki-laki ng pera ng ginastos sa flood control. Hindi, kahit pa dolomite yung turo nyo, yan na nga ang pera, pampaayos kung ano man na nagisira, di ba? Ibig sabihin, sa iba napunta yung pera. Okay, last slide naman kuya. Okay, last two.
Ayan po ang biyak. Ito sa Maynila. Maynila lang po yan. Dahil taga Maynila ako, tapos nandito tayo. District 6, ang pinakamalaki, itong distrito ko, 1.2 billion pesos. Hayop! Kamusta ba ang baha dito? Hindi mo ba sa amin pero nung nagkakaroon siya pagbilis mo ako at saka magkakad. Ating gabi walang ulan pero bumulwang tubig. Ayun na. Ayun na po. Saan napunta ang pera? Bakit kung may ganyan kalaking pera, bakit baha pa rin? Number 2, pinakamalaki, Tondo, District 1 yan. Sino ang ano dyan? Sir Nix. Hindi ko sinasabi ninakaw nila. Sinasabi ko itong pumasok na pera sa kanila. Nasaan yan? Oo, nasaan yan? Baka sinabi naman, nilagay namin sa proyekto. Oh, very good. Nasaan po? Turo nyo po. Tapos tingnan natin. Oo. Yan ang trabaho. Ngayon, nakikita natin, ayan na. Bakit, ang tanong dyan, bakit pinakamalaki sa iyo? Bakit ganyan na nakuha mo? Yun ang tanongan dyan eh. Tsaka, saan mo dinala? Oo. Oo. Pera pa lang po ito ha. Wala pa tayong sinasabi na anong dapat gawin. Tsaka ninakaw mo. Ibig sabihin yan pa lang pumasok sa iyo ha. Ano lang yan, sir? Harap na naman natin magtanong at mag-usisa. Tama po. Kasi, katulad na yan, pag may mga pagbaha, sino ba dapat sisihin? Kaya dapat, yung mga proyekto na yan, sa laki ng pera na yan, sana walang pagbaha. Tama. Kasi ang laki ng Ah, oo, pera. yun, exactly. Hindi naman trabaho ng congressman. Ngayon? Sa kanya na lang po yung budget. Mga mission. Commission man. Pero alam mo, sir, ang mas may dapat at karapatan na magpwesto dito, yung mayor. Kasi siya ang mayor eh. Ano niya yan, ama siya ng lungsod eh. Dapat, in-question niya yung congressman na, may malaki tayong budget. Tapos susundan na ngayon ang mga. Tama po. Gawa naman ng Tanungin ng mayor, tanungin ng tao, tanungin ng lahat. Kasi sasabihin naman ng, ang bottom line naman dito, kahit na sino magtanong, saan napunta? Saan napunta? Diba? Yun lang naman eh. O dun muna tayo, saan muna napunta? Kung may pinuntahan naman, sir, saludo pa eh. Oh, Sir, check muna natin kung tama ba. Pag sinabi niyang napunta dito sa lugar na yan, baka substandard naman. Checkin naman natin. Kaya pala nagbabaha, yung bakal na inlagay mo, ganito kalaki, dapat. parang nangyari kung planning project. Pero, Yan. Yun, di ba? Tapos, saka natin malalaman kung anong dapat gawin. Ako isang pagin lang, isang pagin lang, sir, wasak agad. Oh, para hindi mo sabihin ng tao na, hindi, kaya kayo ganyan, maka Duterte kayo, anti-Marcos. Hindi. Ito ang tinitingnan namin, kaya kami narito, dahil gusto namin malaman, dahil saan napunta yung pera niyan, dahil binabaha tayo eh. Di ba? At sabi ko na namamatay. Ang dami namamatay. Tsaka ang daming walang trabaho, dahil kung nanakawin nyo lang ang pera, di sana, wag na lang kayo dyan, para yung pera nilagay namin sa mapapakinabangan ng tao, na nagkakatrabaho ang tao. Buhayin, anak buhay. Opo, ano yan? Laki ng pera ni Benny Abante. So, sa flood control, tahimik siya. Pero pagdating sa investment ni Inday, kamingay niya. Opo, yan po ay tamang katanungan. Kung ikaw ay taga-distrito ni Congressman Abante, sobra ang participation mo sa impeachment, sa flood control investigation, mga national issues. Bakit naman yung distrito mo? Napapabayaan mo na. Di ba? Oo, ang laki-laki ng pera ng budget na pumapasok distrito, binabaha pa rin kami. Di ba? So, yun, pwede nating itanong sa kanya yun dahil kung napapabayaan na niya, hindi tama na. Di ba? Allocables po yan. Ito po ay records na galing Malacanang. Sinamarize ko lang. Hindi ho. Kaya sabihin nila na hindi kanila yan. Pero galing Malacanang yan. Ito let face the reality. Hindi na usapin ito ng fake or fake. Usapin na ito na kapatid kung nasaan yung pwede. Nasa yung pera, yun na lang. Yun, oo. Yung whether authentic or hindi, sa korte magdidesisyon yan.
Basta ito, ini-expose natin. Di ba? Nagwi-whistleblow tayo dito, ini-expose natin. O ito, nakuha to ni Chairman Belica, galing to sa Malacanang record. Magsisinungaling ba naman ako, corruption to, PACC ako, trabaho ko yan noon. O hanggang ngayon, wala na ako sa pwesto ko, pero yan talaga ako eh. So, ibig sabihin, ba't ako magsisinungaling? Diba? Hindi naman ako galit kay Bongbong. Hindi naman ako galit sa wala naman ako personal na away sa kanila. In fact, nung nanalo sila, sinusuportahan ko sila. Hindi ko binoto si BBM dahil hindi naman nag-BBM si PRD. Diba? Pero, hindi ako galit kay Bongbong dahil personal kaming magkaibigan. Diba? Pero ang point ko, yung pera sa napunta. Diba? Okay. Hindi naman ako nagsasalita for the last, 2-3 years dahil nga I'm allowing them to do their job. Pero nung lumabas yung mga flood control controversy, kailangan ko nang mag-aral, magsalita dahil lang tao. Diba? Okay. Kailangan lang naman natin, sir, yung kaunlaran ng bansa. Yun. Kasi napapiwanan na talaga tayo. Nakakaawa yung mga next generation. Opo. Pero kasi endless. Tama po, hindi po ito personal. Hindi personal to dahil ito po yung pondo, 'di ba? Ngayon, karapatan natin malaman sa napunta at karapatan din natin magsabi kung ano ba ang dapat natin gawin. Ngayon, alam na natin to, pag-aralan niyo po. Kaya ako inilapit sa inyo dahil pag inaral mo yan, kakatkatin niyo para mapaliwanag ng sa tao. And then saka natin pag-usapan, ano ba ang pwedeng gawin? Ako, sabi ko sa akin, palta na natin lahat. Tao, sistema, itulak natin ang Constitutional Convention para magkaroon ng legal na proseso ng pagbabago. Or kung ayaw nila, mag-people power tayo. Legal po yan. Okay? Hindi ko sinasabing sunugin ng gobyerno, sunugin ng kongreso. Wala ho yan. Ang sinasabi ko, iayos natin ng gobyerno. At legal po ang people power. Dahil the mere fact na nag-i-exist ang gobyernong ito dahil people power. Kaya ipinanganak ang gobyernong ito noong 86 dahil pinaalis yung gobyerno ng tatay niya through people power. So legal at legitimate ang people power. Ngayon kung hindi nila sasagutin to at hindi nila paliliwanag to, hindi nila babawiin yung mga perang nawala dito at hindi nila pananagutin yung mga opisyal na nag-abuso dito at ibabalik pa nila sa pwesto, alisin na natin, palitan na natin ng gobyerno. Tama ho yun. Okay. Ito, 2025. Okay. Now, 2026, piniprepare ko na po. Dahil makikita natin, nagbago na ba sila after na mabuking sila lahat? Mukhang kalahati lang po. Dahil ang inalis lang noong 2026, yung flood control budget, kaya di ba binito, tapos ang program funds, okay, binawasan, bumalik ko tayo sa 2%, less than 5%, hindi na tayo nag 15%, 200 billion na naman po. Pero yung inalis sila sa flood control, inilagay na naman sa AIX, sa TUPAD, ibig sabihin, pamimigay na naman ito pang sustain sa kanilang mga botante para pagdating ng 2028, walang pagbabago, sila pa rin. Problema po natin yon dahil paano tayo makakakuha ng pagbabago kung parehong tao pa rin ang nakaupo. Kaya ito yung point ko, kaya tayo nandito, kung hindi tayo, wala tayong chance na ayaw mo ba, ayaw magpa-people power, ayaw mag-con-con. Pagdating ng eleksyon, huwag natin sila iboto, palitan natin lahat. Kasi sir, hindi tayo mananalo sa smart money. O ibang usapan pa yun. Ibang usapan pa ho yun, pero magkaisa muna tayo. Yun po sinasabi natin sa Pilipino. Magkaisa muna tayo na sigurado pagdating ng eleksyon, babaha na naman ng pera, pero yung perang yung bumabaha, binimimigay sa inyo, ay ang kinabukasan nyo. Pag kinuha nyo yan, binibenta nyo yung mga trabaho na dapat meron kayo. Magkaisa tayo, palitan natin. Okay, pag nagkaisa na tayo, saka natin sinasabihan naman natin ng COMELEC, o pagka ikaw, COMELEC, dinaya mo kami, humanda ka rin, hindi ka nalalabas ng buhay dyan. Kasi nga lang sir, mahirap i-justify yung daya dahil numbers po ginagamit nila. Hindi ka tulad ng hybrid election. Opo, tama. Kailangan may pagbabago. Manual counting. Oo, tama po yun. Dapat po, yun ang i-apply natin yung hybrid election system.
pero kung, ang point nga, kung people power na nga, wala na nga yan eh. Diba? Diba? Kasi yun talaga kaya na gusto mo. So these are options, these are legal options for us. Ako po, ang pinipresenta ko sa tao, are legal options, you know? Con, people power, these are legal options. Pero sa gobyerno, kung hindi nyo gagawin ito mga sinasuggest ko, namin, mga gusto namin pagbabago, pag nagwala ang tao, kasalanan nyo yun. Yes. Diba? Pagka nag-alsa ang tao, nag-alsa ang militar, kasalanan nyo yun kasi mayroong mga legal na options sa pwede nyong gawin. Sa problema, sir, sa totoo lang. Kung ang military natin, nag-global support na automatic ang sarili, matatanggal sa dito. Ang problema kasi natin, yung military ayaw sumunod sa boses ng bayan. Nakakalimutan ng military natin na ang sinumpa nilang tungkulin ay hindi para sa individual na tao, sa buong nasyon at bansa, sa buong mamamayang Pilipino. Pero yun, dahil nga sa dami ng pera na kailangan nila, at pati ang AFP natin, o MIU natin, yung uniform natin, ay hindi na rin nakikisa sa atin dahil na wala lang prinsipyo na tumaw na. Sana po sa militar, tingnan nyo din itong mga prinisinta ko, tapos para makapag-isip-isip kayo kung ano ang dapat gawin. Basically, inilatag ko po dito ay mga informasyon na will help everybody decide, the ordinary citizen and the officials, what we want to do and what should we do. Dahil simple lang naman ang dapat gawin eh. Sundan lang natin ang batas eh. Magka-okay tayo. So, tapos na po tayo. Hindi po ako nagyayaya ng gulo dito. Pero inilalabas ko lang ang katotohanan at inihingi na ayusin, baguhin, at panagutin ang dapat managot. Yun lang. Informasyon lang para updated. Maraming salamat. Salamat po. Nalalaman din namin yung basyan. Yan. Bakit kailangan natin magkaroon. Maraming salamat po. Chairman, may kulang pa ba o nailatag na lahat? Ay, salamat. Kasi ayokong umalis, ayokong iwan kasi napakahalaga nito sa ating mga Pilipino. Actually, hindi kasi may nagtsatsaga, may naninindigan. Pagkatapos, aalisan ko, hindi ko gagawin yan dahil yun po ang purpose ng kapiyan sa PDP. Ang ipaalam ng kompleto, paano sasarap ang menudo pag walang tomato sauce? Kaya kompleto, Ricardo, sabi ko, antayin ko na ilatag lahat. Kasi mahirap mag-report ng kulang. Pag kulang, may dudugtong na fake news dyan, sira na. So, sa inyong lahat, maraming salamat at makita mo talaga yung tunay na malasakit sa katauhan ni Chairman Greco Bellica. Sa isang dekada na kaming magkasama at habang tumatagal, doon ko nakita, kakaiba talaga ang Bellica. Buhay pa po yung mami niya, nakita ko rin yung paninindigan nila. Opo, napakagagaling at napakababuting tao. At sa yung kabutihan nila kasi sabi nila, what is the difference between mabait and mabuti? Yan yung lagi kong tinatandaan at sinabi ng mami ko. Ang sabi niya, ang mabait daw, ipakikita mo ang projection mo sa tao na kay smile, magalang ka magsalita, but deep inside your heart, at the back of the camera, iba yung performance mo. Iba yung ginagawa mo. Ang kabutihan, alam mong mali, huwag mong papakita sa tao yung kabaitan mo, sabihin mo on the spot, we need to stop this because this is wrong. And we need to fight because this is the right thing to do. Dahil maraming nagugutom, maraming nalulubog, maraming naghihirap dahil sa pagnanakaw at pagsisinungaling ng iilan, maraming nalulugmok sa kahirapan at dapat hindi natin sila katigan, bagkos dapat nating panindigan at ipaalam sa sambayan ng Pilipino na sila po ay mga magnanakaw. Dito ba? Sapagkat ito ay pera ng sambayan ng Pilipino. Hindi porke ikay nakaupo at magkaroon ng kaunting autoridad ay iyong sasamantalahin. Kasalanan natin yan pag tayo'y nagpabaya. Kaya ngayon, nailatag pong lahat ng atin pong butihing Chairman Greco Bellica. At kita niyo naman po kung si Ma'am Maharlika may bubuwit na puti sa palasyo. Siya po ay nanggaling sa ganong trabaho, nanggaling sa Palasyo Office of the President. So meron dyan, marami dyan na may malasakit pa
sa kanilang kapwa Pilipino na hindi po papayag mabalahurang ng paulit-ulit ang atin pong bansa. Dahil tayo ay Pilipino, dapat tayong lumaban, manindigan para sa ating bayan. Any parting words, Chairman Greco, please? Wala ho. Maraming salamat sa inyong palasakit trabaho. Maraming salamat Ate Penny, PDP at patuloy tayo mahalin natin Pilipinas. Yan, Pilipinas. Masarap mahalin ang Pilipinas! Mabuhay ang PDP! Naalala ko si Chief Pag Garcia sa pananalitan. Salamat po. Idol ko po yon. Thank you po muli. Opo, paras kami letter P. Dahil kami po ay Pilipina na mahal ang Pilipinas. Muli, dagang salamat sa inyong lahat at huwag po kayong mananawa dahil alam niyo ang tulong at suporta nyo ay napakalaking bagay para po sa ating bayang minamahal, ang Pilipinas. Kapiyan sa PDP, mahal ko po kayong lahat, mahal namin ang aming partido at sama po, sana masama tayong manindigan sa tama para sa ating bayan. Magandang hapon po, hindi